Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung ano ba talaga yung, alam mo yun, yung hangganan ng reasonable force? Yung tamang lakas na pwedeng gamitin ng pulis? Oo, lalo na 'pag, may inaaresto tapos nanlalaban, 'di ba? Eksakto. Kailan ba nagiging sobra yung puwersa? At ano yung dapat mangyari pag sumobra na sila? Ito yung mga tanong na sisiya sa atin ngayon. Tama. Kasi ang pag-uusapan natin, based 'to sa isang desisyon ng Korte Suprema na, medyo nag-viral kamakailan. Yung Herminio A. Besmonte laban sa National Police Commission, National Capital Region o NAPOLCOM NCR. Ito yung GR number 26148, no? Yung April 3, 2024. Yun ma. Ang mission natin, parang himayin natin yung mga detalye. Mula sa mga pangyayari, sa naging desisyon ng mga naunang ahensya, hanggang sa Korte Suprema. Lalo na yung pagkakaiba ng simple at grave misconduct. Okay, sige. Simulan natin sa mga pangyayari mismo. Saan ba to nagugat? Nagugat to sa isang bypass operation. Gabi yon, April 11, 2003 sa Las Piñas City. Okay, sino yung mga involved dito? Yung pulis, si Police Officer 2 Herminio Bismonte, SPO3 na siya ngayon actually. Tapos yung target ng operation, si Evangeline Abenojar. Okay, tapos dito na yata hadkaiba ang kwento. Oo, dito na. Kasi may dalawang magkasalungat na version eh. Yung version ng pulisya, kasama si Bismonte, si PO2 Anoyos, tsaka si PO2 Tuldanes. Anong sabi nila? Sabi nila, successful daw yung buy bust. Tapos nung arestuhin na nila si Abenojar, nang laban daw. Nagmumura daw, putang ina nyo, hindi naman kayo mga pulis, mga adik kayo, mga ganon. Tapos naninipa pa raw. Kaya kinailangan daw gumamit ng puwersa. Yun yung sabi nila, gumamit daw sila ng reasonable force para lang mapusasan siya. Standard procedure daw. Okay. Pero ano naman yung kwento ni Abenojar? Kasi sabi mo, magkaiba. Malayo. Sabi ni Abenojar, tinangka daw siyang kutungan. May sinabi daw na akin na yung pera. Nung tumanggi siya, doon na raw siya sinuntok ni Besmonte. Sinuntok? Saan daw? Sa kaliwang pisngi daw, tapos sinipa pa raw sa tuhod at tiyan. May kasama pang banta na, tuluyan na natin yan dito. Grabe, di ba? Wow, ang bigat nun ah. So, nagreklamo siya. Oo, nagreklamo si Abenojar sa NAPOLCOM, tapos nagpresent siya ng ebidensya. May medical certificate siya mula kay Dr. Ferdinand Eusebio. Ano yung nakalagay dun sa medical certificate? Yung findings, kinuha yan 3 days after nung insidente Nakalagay, may swelling plus tenderness daw sa kaliwang pisngi, yung left zygomatic area. Tapos meron din sa kanang singit, yung right inguinal area. Okay, may ebidensya si Abenojar. Ano naman yung depensa ni Besmonte? May medical din ba siya? Meron daw siyang hawak na temporary medical certificate galing kay Dr. Myrna Ferrer. Kinuha naman to kinabukasan ng insidente. Ang sabi daw dun, no pertinent external physical injury noted. So, parang walang injury. Ganun yung nakalagay daw. Pero ito yung crucial Hindi daw to formal na iniharap ni Besmonte bilang ebidensya sa NAPOLCOM hearing. Hindi na-submit formally. Oo, at si Dr. Eusebio lang, yung doktor ni Abenojar, ang tumestigo tungkol sa findings niya. Yung doktor ni Besmonte, hindi. Okay, malinaw. So, anong naging desisyon ng NAPOLCOM? Yung NAPOLCOM, naniwala silang may labis na puwersang ang ginamit si Besmonte. Isipin mo, 3 pulis sila, laban sa isang babae lang, no? Tama. So, anong hatol? Hinatulan siya ng grave misconduct, pero yung parusa medyo magaan pa nga pagbaba lang ng isang ranggo, 1 rank demotion. Tapos yung 2 pang pulis. Pinaabsuelto sila ng NAPOLCOM. Si Besmonte lang yung nakitaan ng sala. Okay. So, after NAPOLCOM, saan napunta yung kaso? Umakyat to sa Civil Service Commission, sa CSC. Kinatigan nila yung finding na grave misconduct. Walang pagbabago doon. Pero sa parusa, same lang. Hindi. Dito nagbago. Itinaas ng CSC yung parusa mula demotion,
ginawa nilang dismissal from service. Wow, dismissal agad. Ang laki ng tinaas. Oo, kasama pa yung mga accessory penalties, yung pagkawala ng eligibility, mga retirement benefits, tapos bawal na siyang humawak ng public office ever. Grabe. Bakit kaya tinaas ng CSC? Mas binigyan nila ng bigat yung testimonya ni Dr. Eusebio, yung doktor ni Abenujar. Tapos sinabi rin nila na hindi na raw mahalaga kung na-promote pa si Besmonte after nung incident. Ang basihan ay yung mismong action niya nung time na yon. Okay. So, Napolcom demotion, CSC dismissal, tapos Umakyat pa sa Court of Appeals, sa CA. At ang CA, kinatigan nila in toto, as in buong buo, yung desisyon ng CSC. so dismissal pa rin. Oo, dismissal pa rin. Giit ng CA, dapat daw naging mas maingat si Besmonte sa paggamit ng puwersa, lalo pat pulis siya. Kaya pala umabot hanggang Korte Suprema, no? Kasi ang bigat ng dismissal. So ang tanong na sa Korte Suprema, nagkamali ba yung CA nung kinonfirm nila yung grave misconduct at dismissal ni Besmonte? Yun na nga, eto na yung GR No. 260148, Besmonte versus Napolcom NCR. Ang huling hatol ng Korte Suprema. Ano ang hatol? Kinatigan ba ang CA? Naging partially granted yung petition ni Besmonte. Partially granted. So, hindi totally dismissed. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may pahagi na pinaboran si Besmonte, pero may pahagi din na kinatigan yung findings laban sa anya. Kinonfirm ng Korte Suprema na totoong gumamit ng labis na puwersa si Besmonte. So established na talaga yung excessive force. Oo, malinaw daw sa Korte Suprema na yung pagsuntok sa muka at pagsipa sa singit, hindi na yung kailangan, kahit patotoo ngang nanlaban si Abenujar. Sobra na daw yun. Okay. At sapat na raw yung ebidensya para dun? Sapat na. Yung testimonya ni Abenujar plus yung medical certificate at testimonya ni Dr. Eusebio, yun daw ay substantial evidence na. Yun lang naman kasi ang kailangan sa admin cases, di ba? Substantial evidence, hindi proof beyond reasonable doubt. Okay, gets. Pero kung totoo ngang may excessive force, bakit naging partially granted lang? Dito ba papasok yung usapin ng simple versus grave misconduct? Eksakto. Ito yung pinaka-highlight ng decision. Ibinaba ng Korte Suprema ang kasalanan ni Besmonte mula grave misconduct patungong simple misconduct. Bakit daw? Ano yung reasoning ng korte? Ayon sa Korte Suprema, hindi raw kasi napatunayan yung mga elemento na kailangan para masabing grave misconduct yun. Ano ba yung mga elements na yun? Kailangan daw mapakita yung una, korupsyon. Pangalawa, malinaw na intensyon na labagin yung batas. O pangatlo, yung tinatawag na flagrant disregard of rules. Yung parang tahasang pagbabaliwala sa mga patakaran. Wala daw nakitang ganon sa actions ni Besmonte. So yung ginawa niya, hindi umabot sa level ng corruption or talagang sinadyang paglabag or pagbabaliwala sa rules? Mukhang ganon yung assessment ng korte. Ang nakita lang daw nila ay isang lapse of judgment. Parang pagkakamali sa pagpapasya ni Besmonte sa gitna ng, alam mo na, mainit na sitwasyon. Hindi daw yun yung mas mabigat na elemento para masabing grave misconduct. Okay. So dahil simple misconduct lang at hindi grave, ano nang nangyari sa parusa? Yung dismissal na tuloy ba? Hindi na. Dahil simple misconduct lang at isinaalang-alang din na first offense pa lang daw ito ni Besmonte sa record niya, ang parusa ay ibinaba. Mula sa dismissal, naging 6 na buwang suspensyon na lang. 6 na buwan na suspensyon? Malaking pagbabago yun mula sa dismissal, ano? Oo, malaki talaga. Makakabalik pa siya sa serbisyo after ng suspension. Okay. So, para luminaw sa ating mga tagapakinig, kung ibuod natin, ano yung mga pinaka-importanting aral or doktrina na lumabas sa kasong ito? Yung mga dapat nating tandaan? Okay, siguro mga 4 na key points. Una, yung crucial difference talaga between grave misconduct at simple misconduct. Yung grave, kailangan may corruption, clear intent to violate the law, or flagrant disregard for rules. Yung simple, paglabag sa patakaran na wala yung mga elementong yon. Mas madalas, lapse of judgment or negligence lang.
Okay, malinaw yon. Pangalawa, Pangalawa, yung standard sa paggamit ng puwersa ng PNP based sa Rule 2.8 ng kanilang manual. Dapat laging necessary at reasonable lang based sa sitwasyon. Bawal talaga ang labis na puwersa. May limitasyon. necessary and reasonable. Dapat laging tandaan yan. Pangatlo, Pangatlo, yung level of proof sa administrative cases. Substantial evidence lang. Hindi kailangan kasing taas ng requirement sa criminal case. Ebidensya lang na sapat para paniwalaan ng isang reasonableng tao na may pananagutan yung respondent. Okay, substantial evidence. At yung pang-apat? pang-apat at laging mahalaga ito, yung prinsipyo ng public trust. Yung posisyon sa gobyerno, lalo na sa law enforcement, ay tiwala ng bayan. Kaya inaasahan talaga ang pinakamataas na antas ng responsibilidad, integridad at pag-iingat sa kanilang mga aksyon. Napakahalaga nga nung mga puntong yan, lalo na yung pagkakaiba ng simple at grave, misconduct at yung limitasyon sa puwersa. Nililinaw nito yung pananagutan, di ba? Oo, at kung anong ebidensya talaga ang kailangan para mapatunayan yung mas mabigat na kaso. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, iiwan namin itong isang paliisipan. Dahil nga napatunayan na may labis na puwersa, pero ibinaba naman sa simple misconduct yung kaso, paano kaya natin masisiguro na tama yung balanse? Yung balanse sa pagitan ng epektibong pagpapatupad ng batas at yung proteksyon sa karapatan ng bawat isa. Lalo na sa mga tensyonadong sitwasyon tulad ng pag-aresto. Saan nga ba talaga yung eksaktong linya, ano? At gaano kaya to kalinaw para sa mga operatiba natin na nasa lapangan mismo? Ano sa tingin mo? Mahalaga yung pananaw mo dyan. Pwede mong i-share yan sa comment section. Oo nga. At kung nakatulong or nagustuhan mo itong ating paghimay ngayon, baka pwede mong pindutin yung favorite button. Malaking tulong yon. At syempre, para lagi kang updated sa mga susunod pa nating malalimang pagsisiyasat at pagtalakay sa mga isyung mahalaga sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive.